Ikaw ba ay nonsyalant at mahilig magpakula kung may problema? Well, ito ay para sa'yo. Ang interpersonal na komunikasyon ay isang mahalagang aspeto ng pakikipag-ugnayan sa iba. Sa mga katutubong pamamaraan ng komunikasyon, laging may kaugnayan ang pagbubunyag o ang pagpapahiwatig ng mga impormasyong kinikimkim sa dibdib at kaloob-looban. Isa sa mga halimbawa nito ay ang pamamaraan ng pagtatanong ng matatapang na tanong upang maipahayag ang mga tunay na nararamdaman. Halimbawa, sa isang mga magkakaibigan na may alitan, maaaring tanongin ng isa't isa ang mga matatalim na tanong tungkol sa mga bagay na nagdulot ng hindi pagkakaunawaan upang malinawan ang mga isyu at makamit ang pagkakabati. Ano masasabi mo sa tumatakbong posisyon na yun? Ang hirap pumili, no? Kaya nga eh, dapat siguro muna natin alamin yung mga tatakbo pati yung plataforma nila. Oo, tama yan. Seryoso usapin kasi ang politiko. At saka, nagsisilbi kasi silang role model sa mga tao. Isa pang halimbawa ay ang pamamaraan ng pagpapahayag ng damdamin sa pamamagitan ng non-verbal na komunikasyon tulad ng mga ekspresyon ng mukha, galaw ng katawan, at tono ng boses. Sa isang pag-uusap, maaaring maipahayag ng isang tao ang kanyang kalungkutan o galit sa pamamagitan ng pangingit ng mga ngipin o pagbabaluktot ng katawan. Sa ganitong paraan, hindi na kailangan magsalita ng direkta upang maipahayag ang tunay na nararamdaman. Oh, I'm lonely this winter. I'm fulfilling the wish of Crush ko yun eh. Girl, hindi pa ba halata? Kaso hindi ko pwede sabihin at hindi ko pwedeng aminin kasi gusto rin siya ni Jasmine. Hoy Ella! Crush mo daw yung crush ko? Di ba sinabi ko sa'yo, matagal ko na siyang gusto? Hinihintay ko lang naman siya umamin eh. Girl, dapat alam mo yung girl code. Nasa isang friendship pa naman tayo. Sa huli, ang pagbabahayag ng mga personal na mga karanasan at pagbabahagi ng mga pangarap at hangarin ay isa ring paraan ng pagbubunyag ng mga kinikimkim na emosyon at damdamin. Halimbawa, sa isang pangkat ng mga mag-aaral, maaaring magbahagi ang isa sa kanyang mga pangarap sa buhay at ang mga pagsubok na kanyang kinakaharap upang maipahayag ang kanyang mga kuro-kuro at damdamin sa mga kasama. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng mas malalim na koneksyon at pag-unawa sa bawat isa. Ba't kaya di sumasama si Naisa sa atin? Hindi ko maalam, parang may problema. Alam niyo, hayaan na lang natin siyang lumapit sa atin. Let's just give her some space. Guys, may sasabihin ako. Go lang girl, ihingat ilabas mo lang yan. Kasi naghiwala yung mga magulang ko. Hello girl, nandito na kami. Oo girl, pwede mo kaming lapitan. Lagi kami nandito.